Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito yung video na sinasabi ko na sa Hong Kong ay sinalubong si BP Sara ng akala niya ay kanyang mga fans at taga-suporta. Ngunit pala, ito ay mga anti-Sara na grupo ng mga OFW sa Hong Kong. Kaya nagulat si Sara na lalaki ang mga mata niya dahil dinumog siya eh. Kaya agad-agad pasok siya doon sa kanilang binyo. At naroon sa loob ng building na yon ang talagang kanilang mga supporters na hindi anti-Sara. Pero sa labas ng kanilang binyo ay naroon yung anti-Sara na grupo ng mga OFWs. At alam nyo ba na ang umattend ay nasa 150 to 200 lang na mga OFWs doon sa meeting nila. At pinalabas na marami kaya hindi tinatamaan ng kamera kasi kukunti lang, isang bahay lang eh. Kaya ito ang video courtesy sa atin ni Mike Abe, Mike Abe Opinions. Kudos kay Mike Abe. Ito ang kanyang video na nakuha niya mismo sa Hong Kong. Atin panoorin. Palang nangyari sa Hong Kong noong dumating si Sara Duterte. Wow! Anong sigaw? Impeach daw, impeach. Samurai. Grabe yung sigaw ah. Impeach, impeach. Sara. Yan nga ang sigaw ng mga nariyan sa labas ng binyo ng kanilang meeting place. Ang nasa loob ay ang mga pro-Sara, ang sa labas ay ang mga anti. Ngayon halos magkapareho lang ang dami. Kung iipunin yan, aabot siguro ng 300 lahat yan. Ang nasa loob ay nasa 150 mahigit. So ganyan ang senaryo doon sa Hong Kong. So kahit na ngayon, merong mag-comment ngayon dito sa channel na taga Hong Kong. Diba kung kayo'y anti-Duterte, anti-BP Sara, mag-comment kayo kung kayo'y taga Hong Kong sa ating channel para malaman ng mga DDS na sa Hong Kong ay hindi diyan lahat makadigong at makasara. So ito ang prueba, ang video ng ating ka-vlogger Mike Abe. Taga Hong Kong. So, kita nyo kahit sa magpunta. Kung mayroong mga taga Hong Kong na inorganize na OFW na pinuntahan ng mag-amang Duterte, pero ito pa lang nangyari sa galaw ng ibang OFW at marami yan, nakita naman nyo, madami yan. Parang mahaba ito, pakinggan po ninyo ito. Ha? Grabe yung sigaw, ha? Ha? Impeach Sara now. Impeach Sara now. Impeach Sara now. Yun ang sinasabi, oh. So ito nga ang sinisigaw ng mga OFW sa Hong Kong na anti-Sara, impeach Sara Mau, hindi pala impeach Sara Now eh. Hindi Now kundi Mau. Yung Mau ay halimaw yun, parang si Harry Roque Mau. Ay, yung si Harimaw din yun eh, ang tawag kay Harry Roque. Ito naman kay BP Sara ay Sara Mau. Parang ano ay amaw, di ba? Halimaw. Yung ganyan. Kaya ito'y nagpapahiwatig, papakita lamang ito na ang mga Duterte noon sa Hong Kong na OFWs ay nagising na at bumaliktad na. Dahil sa noon kapag dumalaw si Digong sa mga OFW sa Hong Kong ay wala talagang mag-rally na antay, kundi lahat puro Digong. Dahil sa hindi nila nakikita pa ang kasamaan ng taong ito noong pag-upo lang. Pero ngayon alam na ng lahat ang katotohanan. Balik tayo kay Mike Abe. Ayan, oh. Ano ngayon? Ayan na. Shoutout sa mga
Galit na yung mga tao. Ayan, oh, pinakita talaga. Oh. Ayun pala. Ayun. Ha? So, kung merong mga OFW yung inorganisa para siya ay suportahan, meron namang mga mamamayang Pilipino sa Hong Kong voluntaring sinamalubong. Ayan, oh. Ang dami. May mga camera pa. Impeach Sara. Parang din ko, impeach Sara now. Impeach Sara now. Yung ba? O Sara Mau. Ano ba? Ang pagkakasabi. Anyway, basta ang malinaw daw, impeach. Ibig sabihin, pinatalsik. Patalsikin. Sa bagay, impeach na siya sa Congress, di ba? In-impeach na ng Congress. Pinatalsik na sa Congress siya as Vice President. Ngayon, pagpapatunay na lang. Kaya ngayon trial. Ang problema, tahimik yung Senado. Hindi pa gumagalaw. Ayaw paabala sa kailang bakasyon. Sa June daw sila babalik at ang trial sa July. Ayan, sa July nga ang trial. Ayon sa mga mga dating senador. Kasi uupo na sa by July yata hindi, by August uupo ang mga bagong napiling senador. At itong mga senador ngayon ang siyang parang maglilitis kay BP Sara. Kaya sila magpahinga daw muna. Grabe, no? Magpahinga, yung sweldo nila hindi nagpahinga Yung sweldo ng mga senador ay atin yan. Taxpayers money. Magkano ba ang sweldo ng senador? Nasa 200,000 yata ang isang buwan. O 275, ganyan. Taxpayers money yan. Dapat magtrabaho sila diyan. Tayo nga, ang ating minimum wage ay 700 a day lang. 750. Sila above the minimum wage Kasi 200,000 ang mga sweldo ng mga yan. Meron pang mga pork barrel yan. Merong mga confidential funds na parang ganyan. Okay, kaya dito ang implikasyon ng video na ito ay nagpapatunay na hindi na gaanong popular yung BP Sara na yan at pati si Digong ay iniwan na. Kung napansin nyo, si Robin Padilla ay pumapanig na kay PBBM, hindi na nagpapakita Nakita nyo ba? Hindi na pumapapil. Si Robin Padilla hindi na nagpapakita doon sa airport kung saan naroon si Bato at naroon si Bongo. Ang dalawang yan, Bongo at Bato, talagang diehard yan kay Digong. Kasi si Digong ang nagtalaga niyan. Si Digong ang naglagay nila dyan sa Senado. Naging mga senador ang dalawang yan dahil kay Digong. Kaya utang nila ang buhay nila kay Digong. Kaya dyan na rin sila magpakamatay kay Digong. Pero palagay ko si Bato de la Rosa na lang ang mag-loyal kay Digong. Iyang si Bongo, hiwalay din yan kasi marunong yan. Okay, so anong palagay nyo mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Anong masasabi nyo dito kay Sara? Kasi hindi siya kasama sa ICC list of names. Ang kasama doon ay si lang talaga, Bato de la Rosa. At wala nang iba. At ayon kay Trillanes, ang lilitisin yung mga minor suspect katulad ng mga kapulisan na bumaril at ang mga opisyal nito, ang mga ranggo na mas mababa kay Bato de la Rosa ay dito na daw lilitisin sa Pilipinas. Ang kailangan lang doon sa ICC ay ang dalawang principal suspect sa tukhang, walang iba, si Bato de la Rosa. Dahil kung wala si Bato de la Rosa, hindi siya general sa pulis, ay hindi mangyayari ang libu-libong pagpatay at pagmasakir ng mga kawawang mga sibilyan na pinapasok talaga ang mga bahay, walang warrant of arrest. Ngayon, hihingi sila ngayon ng justisya at maghanap pa sila ng warrant of arrest. Inoon nga sa tukhang, walang warrant of arrest Pasok ng pasok lang sa kabahayan. At kapag tumakbo yung adik, ang babarilin ay kapatid o tatay o anak. Grabe ang tukhang na yan. Mukhang nakalimutan na yata ng sambayan ng Pilipinas yan, pero ako hindi ko yan makakalimutan. Napakasamang tao yan si Digong. Monster ang tawag niya ni Trillanes. Susunod na video, papakita natin ang interview kay Trillanes tungkol dito sa arrest kay Digong. At ako'y magpaalam ng mga kababayan. God bless us all at ingat kayong lahat. God bless the Philippines.